Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid. Tayo muli ay sama-sama sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos sa atin pong serye sa mga awit. At tayo po ay nasa kabanatang 18 na po ngayon. Muli po, salamat. Ako po si Pastor Chito Tumada ng Trinity Faith Baptist Church. Doon po sa mga hindi po nakakilala. At sa ang aking may bahay po ay si Debbie Tumada. Salamat po muli sa inyong pagsama sa amin ngayon. Yes. Isang mapagpalang araw po at gabi dito sa US at umaga po dyan sa Pilipinas. Kamusta na po kayo? Muli po namin kayong welcome sa isa pang pagkakataon ng pagbubulay ng mga salita ng Panginoon. So katulad nga po ng sabi ni Pastor, nasa kabanatang 18 na po tayo ng aklat ng mga awit. At kamusta po ang ating mga buhay mga kapatid? At paano po natin hihaharapin o ano yung isa sa mga bagay na dapat nating gawin kung tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, kung tayo ay merong mga hamon sa buhay? Ang salita po ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng paalala kung paano natin itong haharapin. At siguro ang isa po dito ay yung balikan natin ang mga kabutihan ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa nakaraan. Ano po ba ang mga pagpapalang maaalala ninyo na ginawa ng Panginoon sa nakaraan? Siguro po ito ay makakatulong upang makita natin na sa nakaraan ay naging matapat ang Panginoon, at ito'y makakatulong upang mag-guide tayo kung paano natin harapin yung kasalukuyang mga hamon at yung mga darating pang mga hamon sa buhay, dahil ang buhay po natin ay hindi po ito yung sinasabi na bed of roses. Ito po ay puno, may kakaroon po tayo ng mga pagsubok, may mga problema. Subalit hindi po tayo hayaan ng Panginoon. Meron po siyang panuntunan. May mga paalala po siya sa atin sa kanyang mga salita kung paano natin naharapin ang mga hamon sa buhay. Katulad nga po ngayon, di ba? Ano na tayo ngayon? Mahigit 1 taon na tayo na nasa gitna ng pandemya na ito, na tayo po'y nabubuhay sa maraming mga restrictions, pero nakita po natin na andito pa rin po tayo, buhay tayo at patuloy na pinagpapala ng Panginoon, dahil ang alam po na ako po'y nananampalataya, ako po'y naniniwala na ang ating kinabukasan ay secure po sa kamay ng Panginoon. Kaya welcome po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. Praise God po. At tama nga ang sabi ni Debbie na kung saan ay tumingin tayo sa mga gawa ng Panginoon sa nakalipas. At yun po ang pinakabuod ng mensahe ni Haring David sa kabanatang 18 ng mga awit. Kaya nga po ay pinamagatan ko yung ating pag-aaral ngayon ng too blessed to be stressed. Again, too blessed to be stressed. Na-stress na po ba kayo? Balikan po natin at tingnan ang mga pagpapala ng Panginoon sa nakalipas, at ito makakatulong sa atin sa pagharap sa mga pagsubok at mga hamon sa buhay sa ngayon at maging sa hinaharap. Binibless po ba kayo ng Panginoon mga kapatid? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon, at bago po yun ay mananalangin po muna tayo. Pangunahan tayo ni Debbie sa isang panalangin. Okay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong itong muli ay kami magbubulay ng inyong mga salita. Salamat sa inyong paalala, Panginoon, na ang inyong mga salita ay magiging kalakasan namin. Ito, Panginoon, ang magpapaalala sa amin na kayo ang aming Ama na matapat at patuloy na nagmamahal, kayong aming mabuting Ama na patuloy na concern, Panginoon, sa mga detalye ng buhay namin. Panginoon, hindi po maikakaila na ang iba sa aming mga kapatid, aming mga kaibigan ay dumaranas o nasa kalagitnaan, Panginoon, ng mga pagsubok, ng mga problema. Subalit ang dalangin po namin, ang dalangin ko, Panginoon, sa pagkakataong ito ay abutin niyo po sila, O Diyos, at nawa ang inyong mga salita po ay maging kalakasan at maging paalala na nandyan kayo, Panginoon. Hindi po kayo nagpapabaya, may layunin kayo sa anumang mga pangyayari sa aming buhay. Kaya ang dalangin ko po sa gabing ito, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan ng aming pastor habang kanyang ibabahagi ang inyong mga salita. Dalangin ko po yung patuloy na anointing na nagmumula sa inyo. Gawin niyo mga kapangyarihan ang inyong mga salita na magawa nito, Panginoon, ang layunin nito sa aming mga buhay. Lord, lagyan niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso, ng kagalakan, sapagkat kailangan namin ito, Panginoon, sa panahon na kami po ay humaharap sa mga hamon, sa mga problema sa buhay. At salamat sa banal na Espiritu na nandiyan po na aming encourager, na patuloy, Panginoon, na nagiging kalakasan namin. Panginoon, pinapupurihan kita.
pinasasalamatan at pinararangalan kita sa lahat ng mga bagay na inyo pong ginagawa sa aming buhay at sa mga plano ninyo, Panginoon, na inyo pong, alam po namin na inyo pong ipapaalam sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kaya sa gabing ito, Panginoon, sakupin niyo po kami at patuloy po kami nagpapailalim sa inyo pong plano sa aming buhay. Salamat po sa inyong ginawa at gagawin pa sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. At mga kapatid, hindi po matatapos ang atin pong pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos nang wala ring mga awit. So mayroon po tayong isang awit na atin pong pakikinggan dahil nga po ay tayo ay nag-aaral sa aklat din ng mga awit. At ito ay ang awiting Dakilang Katapatan. Ito ay pagbabalik tanaw natin sa katapatan ng Diyos sa ating buhay sa nakaraan at maging sa ngayon at sa hinaharap dahil ang kanyang katapatan hindi nagbabago. Dakila siya. Dakila ang kanyang katapatan. Amen. Magtatapat sa habang panahon, maging sa
Sikat po sa awiting iyon, yes, dakila ang katapatan ng ating Diyos. Maraming salamat po muli mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa amin ni Debbie sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa mga awit, kabanatang 18 na po tayo. At sa kabanatang 18 po ng mga awit, ito pong ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Too Blessed to be Stressed. Yes, too blessed to be stressed. Stress po ba kayo mga kapatid? Kayo po ba, sino po ba sa inyo ang nai-stress ngayon? Maaaring na-stress kayo sa trabaho or na-stress kayo dahil wala kayong trabaho. Maaaring na-stress kayo dahil sa inyong mga anak o kaya asawa o kaya sa iba't ibang mga problema, mga pagsubok sa buhay. Dito po sa kabanatang 18 ng mga awit ay itinuturo po sa atin dito ni Haring David ang maraming pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Binalikan niya ang mga blessing ng Panginoon at mga gawa sa kanyang buhay. At ito rin po ay ating apply sa ating buhay sa ngayon, na kung saan sa dami ng mga stress natin, may mga kumakalaban sa atin, maraming mga problema. Tingnan po natin ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Now, dito po ay mayroong 4 na bagay na atin pong matutunan dito. At ang una po na kanyang ginawa na dapat natin gawin ay magpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Ang tanong ko po, mabuti po ba ang Diyos sa inyong buhay mga kapatid, mga kaibigan? Yes, God is good. Amen? Kaya ang una niyang ginawa, siya ay nagpuri sa Panginoon. Kaya ang sabi niya po doon sa verse 3, kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y iniligtas, karapat dapat purihin si Yahweh. Karapat dapat purihin si Yahweh. Kaya ito po ang una natin gawin, magpuri sa Panginoon. Mahilig po ba kayong umawit? Umawit kayo sa Panginoon. Now, ito po ang problema minsan po natin o ng tao ay yung tumitingin tayo sa kung ano ang wala sa atin, hindi yung kung anong nasa atin. At isa pang problema po natin ay tinitingnan natin ang kung anong meron ang iba at tinitingnan natin kung anong wala tayo. At syempre, pag ikinukumpara natin ating sarili sa iba, pag nakikita natin sa iba na meron sila nito at wala tayo, hindi tayo nakapagpuri, hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Di po ba? Kasi kinukumpara natin ang ating sarili. Kaya hindi po maganda ang magkumpara sa iba. Kasi it's either na ikaw ay magkaroon ng pride or kaya magkaroon ka ng self-pity. It's either magkaroon ka ng pride, na ibig sabihin ay kung ikaw ay mas nakakaangat sa iba, meron ka nito pero sila ay wala, magkakaroon ka ng pride. O tingnan mo, mas magaling ako, mas pinagpapala ako, itong taong ito hindi pinagpapala. So pride po yun. So hindi ka mapagpuri sa Diyos. Bakit? Dahil sa ang tinitingnan mo, maaring puro lang dahil sa iyo to, o kaya dahil sa kakayanan mo, dahil magaling ka. So may tendency na magkaroon tayo ng pride pag ganon. Or pwede ring self-pity kasi maaring wala ka nito, sila naman ay meron nito. So ang gagawin mo, hindi ka na makapagpasalamat sa Panginoon, hindi ka na makapagpuri sa Diyos. So hindi maganda ang magkumpara. Ang tingnan natin kung anong meron tayo at pasalamatan ng Diyos. Maaaring sabihin mo, Pastor, wala akong may pagpasalamat sa Panginoon. Anong wala? Humihinga ka pa rin ba? So dahil sa humihinga ka, pinagpapala ka ng Panginoon. Pag ikaw ay nagising sa umaga, pagpapala ng Panginoon yon. At marami pa na maaaring hindi natin napapansin. Kaya ang unang gawin, magpuri sa kabutihan ng Diyos dahil ang ating Panginoon ay mabuti. Amen po ba kayo doon? Ngayon, ang pangalawa po na ginawa niya na atin pong kailangan gawin ay magbalik tanaw sa mga gawa ng Diyos. Hindi lang magpuri, kundi magbalik tanaw. So ito po ang kanyang ginawa dito sa kabanatang ito. At dito po sa simula po doon sa verse 6 ay nandun isa-isa niya. Iniisa-isa niya po ang mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay sa nakalipas. Nandun po yung mga past tense. Kaya pag sinabing mga past tense, so nakalipas na yun. Halimbawa sabi niya, kaya't si Yahweh ay aking tinawag. Okay? Past na po yan. Tinawag ko siya. Sa aking paghihirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. So past tense. Pinakinggan. Past tense. Niya ang aking paghibik. So nagbalik tanaw siya sa mga gawa ng Panginoon sa nakaripas. Mga kapatid, isa sa mga katulong sa atin para tayo ay lumakas ang ating kalooban, tumibay ang ating kalooban, at maging positibo ang ating mga pananaw sa buhay kung babalikan natin
ang nakalipas, kung babalikan natin ang mga gawa ng Diyos sa nakaraan, yung mga himala niya, yung mga kabutihan niya, yung mga pagtugon niya sa ating mga panalangin sa nakalipas, ang problema ay dahil sa atin pong mga kasalukuyang hinaharap ng mga problema, nakakalimutan natin ang mga gawa ng Diyos sa mga nakaraan. Ito rin po ang sabi niya doon sa verses 17 to 19. Puro past tense na po ito. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway, okay? Iniligtas na di ko kayang labanan. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. So, mga past tense po ang kanyang mga binanggit dito. Puro mga nakalipas. Puro po yung mga gawa ng Panginoon sa nakaraan. So, mga kapatid, alalahanin po natin ang nakalipas. Magbalik tanaw po tayo. Isang example po dito ay si Nehemiah noong itinayo nila ang pader ng Jerusalem. Mayroong kumalaban sa kanila, mayroong mga tumutol, nakipaglaban sa kanila, pinigilan sila Sanballat at saka Tobia. At anong sabi ni Nehemiah? Sabi nila, lumaban tayo, pero ito po ang dapat ninyong alalahanin. Kaya pagdating po doon sa Nehemiah, sa chapter 4, okay, verse 14, ang sabi niya, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. So habang nagbalak sila Sanballat at Tobia na saktan sila Nehemiah, pigilan sila, makipaglaban sa kanila, ang sabi ni Nehemiah, lumaban tayo. Pero ito ang ating battle cry. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Yun ang napakagandang battle cry, di ba? Mga kapatid, sa pagharap po natin sa mga kumakalaban sa ating mga pagsubok, kaaway natin, at saka yung ang diablo, at saka ang mga problema at pagsubok sa buhay, napakagandang battle cry. Alalahanin nating dakila at kahanga-hanga si Yahweh. Amen po ba kayo doon? Magbalik tanaw sa mga gawa ng Panginoon sa nakalipas. At ito'y makakatulong sa atin sa hinaharap. Amen po ba kayo doon, mga kapatid? Kaya isa pang sabi ni Haring David, doon po sa Awit 77, talatang 11, ito ang sabi niya, kaya aking babalikang gunitain ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. So ito yung kanyang sinabi din. Babalikan, gugunitain ang ginawa ng Panginoon. Ang pangatlo po ay magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Ito po ang sabi niya doon po sa verse 29. Sa tulong nyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. So magtiwala sa tulong ng Diyos. Andun yung sinabi ni Haring David, sa tulong nyo, kaya ko ito. Now, sino po sa inyo lagi nagsasabing, kaya ko ito, kaya ko ito? Meron po bang karugtong yun dahil sa tulong nyo? Minsan nagiging proud po tayo sa ating kakayanan na lagi natin sinasabing, kaya ko ito. Mga kapatid, napakaganda rin na magkaroon tayo ng positibong pananaw. Napakagandang magkaroon tayo ng positibong mga deklarasyon sa ating mga labi dahil may kapangyarihan po ang ating salita. Ngunit ang pagsabi natin ng kaya natin ito dahil sa tulong ng ating Panginoon. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, kaya natin to. Amen? Kaya natin na pagtagumpayan ang pandemic na ito. Kaya nating pagtagumpayan ang mga problema sa buhay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya magtiwala po tayo sa kakayanan ng Diyos. May nagagawa po ang positibong deklarasyon dahil ito'y nagmumotivate sa atin, nagpapalakas ng ating mga kalooban. Pag positibo lagi ang ating mga sinasabi. Hindi yung lagi nilang sinasabi, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya. Mayroong example po sa Lumang Tipan. Noong ipinadala ni Moises ang 12 tiktik doon po para tiktikan ang lupang ipinangako. At nung bumalik sila, nagdala sila ng report, alam niyo po, di ba? 10 ang nagsabi kay Moises, hindi natin kaya. Mga higante ang mga tao doon, hindi natin kaya sila. Pero si Joshua at saka si Caleb, sila lang nagsabi, kaya natin ang mga taong ito. Kaya natin ang mga higanteng ito. Mga kapatid, yung 10 na negative ang kanilang deklarasyon, walang makaalala sa pangalan nila. Meron po ba kayong maalala sa mga pangalan nila? Wala. Pero lagi nating naalala
si Joshua at saka si Caleb. Bakit? Dahil sila lagi ang may tiwala sa Diyos. Sila ang may pananampalataya sa Panginoon. Na kahit na malalaki ang mga kinakaharap ng mga hadlang, mga problema, ang sinasabi nila, kaya natin to. Dahil ang laban na ito ay sa Panginoon. Kaya namang problema, kaya po natin sa tulong ng ating Diyos. Amen po ba mga kapatid? So yun po ang pangatlo. At pagkatapos po, ang pang-apat ay magpakatatag dahil sa patnubay ng Diyos. Magpakatatag dahil sa patnubay ng Diyos. Bakit po magpakatatag dahil sa patnubay ng Diyos? Ito po ang sabi sa verse 33. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Nagbigay po dito ng analogy muli si Haring David na isa sa isang usa. Ang sabi, tiyak ang aking mga hakbang. Ano pong nasa larawan po ninyo? Na mayroon po akong napanood na isang documentary tungkol sa isang maaring kapamilya ito ng mga usa, kapamilya ng mga kambing, mga tupa, yun pong tinatawag na ibex. Ito po yung mga umaakyat doon sa mga gilid ng mga bundok. Hindi sila nahuhulog. Ang galing nilang humakbang, ang galing maghanap ng paa nila ng matatapakan ng mga bato. Napakagaling kumapit. At dito po ay ang kanilang strategy pala para hindi sila malalaglag at talagang nakakapit sila ng husto sa anumang tutungtungan nila, ay ihakbang muna nila yung unang dalawang paa, isusubok nila doon sa, para bang itatry nila doon kung matibay ito, saka na isusunod yung dalawang paa, doon din tatapak. Kaya maaaring ito ang larawan ni Haring David. May napanood po akong video at ipakita ko po sa inyo ito, yung paano po sila humakbang at maaaring tatakbo, tatalon, uunan nila yung unang dalawang paa, and then yung kasunod na dalawang paa. Tingnan po ninyo. So nakita po ninyo, una yung dalawang paa, and then yung dalawang paa na isusunod, yung likurang paa. Na may nagtanong, Pastor, paano naman ako isa lang o dalawa lang ang paa ko? Yung mga usa ay apat ang paa nila, ako dalawa lang. Ang sabi ni Haring David, kung babalikan po natin ang verse na yon, ang sabi niya, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Bakit? Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Nandun ang alalay ng Panginoon sa atin. Hindi lang pala tayo ang humahakbang, kundi nandun ang alalay ng Panginoon sa atin. Paano nga tayong alalayan? So sabi nga, dalawa lang ang paa ko. Ang ating Diyos, nauuna na ang kanyang mga paa at itinapak niya na doon sa matatag na lugar o bato at tayo ay susunod doon. Bakit? Dahil sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, humakbang ka, tumapak ka dito, nauna na ako, matatag ito, matibay ito. At sigurado mga kapatid, maaasahan natin ng Diyos na anumang at saan man tayo hahakbang, matatag ito, matibay ito, kung ang Diyos ay nauna sa atin, kung ang Diyos ay umaalalay sa atin. At yan ang pangako ng Diyos. Ang sabi ni Haring David, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Bakit? Nandun na ang Panginoon, nauna na sa atin. Inihanda niya na sa atin yung tatapakan natin na isang matibay na bato. Amen po ba kayo doon, mga kapatid? So, ano po ang pinakahuli na sinabi ni Haring David? Doon po sa pinakahuling mga talata sa verse 49 at saka verse 50. Sa verse 49 po ang atin pong basahin. Ang sabi niya, sa lahat ng bansa ikay aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan aking sasambahin. So nagsimula po siya sa papuri, nagtapos din po siya sa papuri. Nagsimula siya sa pag-awit, nagtapos siya sa pag-awit. Nagsimula siya sa pagsamba, nagtapos din siya sa pagsamba. Nang ibig sabihin mga kapatid, kahit na may mga problema, we're too blessed to be stressed. Kaya ang pinakahuling sinabi niya, sabi niya, sa lahat ng bansa ikay aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin. Laging aawit sa Panginoon. Dahil pinagpapala tayo ng Diyos. Alam niyo po ba yung awiting the goodness of God? Well, marami po nagkagusto sa awiting ito. Isa yun sa mga gusto namin ni Debbie na awitin. At meron din pong Tagalog na version nito.
nais ko pong atin itong pagbulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Aawitin natin or awitin natin ang kabutihan ng ating Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuting matagal lanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang ibig mo, siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, huwag mo sa aking ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Humayo ka, o bayan, naglayang pag-ibig, balita ng kalikasan, dalhin sa sandaigdig, tawirin ang himpapawid, ang dagat at lupa, hanggang ating maihatid si Jesus sa madlang